Yung sa mga fry at fingerlings, usually, ang kailangan nila ay yung mataas na protina at mataas na enerhiya para sa kanilang mabilis na paglaki. So, since alam natin na ang fry ay underdeveloped pa yung kanyang digestive tract, lahat ng materials na ginagamit natin sa kanya ay highly digestible material. Meaning, pag kinain nila ito, konting effort na lang yung digestive system nila to break it down into the essential nutrients na kailangan ng stomach nila. So, ibig sabihin nun, mas madaling ma-assimilate yun ng gut na nagtatranscend naman sa mabilis na paglaki ng isda. Yung sa floating capability naman, kasi it has something to do with technology naman yan. So, dinesign natin siya na naka-float sa water para at least nakikita natin na kinakain siya ng fry. Sa atin kasi usually, di ba, yung sa nursery, kadalasan kasi pond ito. So, the better na mas floating yung ginagamit nating feed. Pag nagsisink kasi, hindi natin alam kung nakain or hindi. So, at the same time, pag nagsink lang at di nakain, nagpupulyot lang siya ng water. Sa early stage kasi, pag gumamit tayo ng bigger particle size na feed, ang tendency kasi nun, hindi siya makain ng fish, kundi parang binubunggo-bunggo lang niya, parang akalain lang niya kinakain niya, pero na, ano lang yon, nabubunggo at the same time, nakalutang lang yun sa tubig. At in the end, magpupulyot lang yun sa tubig kasi nga hindi siya nakain ng fish. Kaya nga 'di ba, dapat maging conscious tayo kung ano yung size ng fish, dapat ito yung size ng particle na pinapakain natin para akma lang siya, walang natatapon or nalulusaw sa tubig natin. Powder form pa rin ang pinaka-best na ipapakain natin kasi dahil dinesign natin ito base dun sa mouth opening ng ating mga isda. Kasi kung masyadong malaki yung mga particle ng pinapakain natin, baka hindi ito makain at magpupulyot lang sa tubig. So parang 'di ba, sayang yung perang tinapon mo sa tubig dahil hindi naman siya nakain. Hindi pa lumaki yung isda mo. Ang fry booster, dati hindi naman yan ang ginagamit ko na pang ano eh. Tapos inintroduce sa akin yan ni Mr. Richard Moreno. Ang sabi niya, try mo yung fry booster, maganda yan. Kasi nakita niya yung aking similya, medyo mahihina. Kaya tinry ko. Nagustuhan ko, mga 80% siguro ang na-survival ng aking kwan eh. Dati-rati, 40 to 50 lang eh. Pero nung gumagamit ako noon, pinaka-minimum ko siguro mga 70 to 80%. Last year nga, nung naglagay ako ng 120, ang nabuhay mga 110,000 siguro ng survival ko noon. Almost 90%, more than 90%. Kaya hanggang ngayon, nagustuhan ko yun. Kahit malamig na panahon, fry na nilalagay ko almost 1 month, 28 days. Nagtataka nga yung mga bumibili sa akin ng fingerlings dito eh. Sabi nila, ang bilis lumaki nung ano mo kasi sabi ko, ito, try nyo to. Maganda yung kuwan ng fry booster eh. Kaya sinusulit kong ginagamit eh. Saka nakakatulong siya sa financial na ano natin. Maganda yung ani, maganda yung kita. Ako po si Mr. Pipito Fernandez. Mas kilala ako dito sa Binmalay and Bong Central, Pangasinan as Joji Fernandez. Ako po ay distributor ng bangus fry galing Bali, Indonesia. Since 2010, na pag-alaman ko na yung fish na tate ay mataas pala ang crude protein niya. And fish is yun ang kailangan ng bangus fry. So ang ginagawa ko, bago kunin sa akin yung fry, is pinapakain ko muna para malakas yung fry. And fortunately, nasabi po ng mga customer ko na sobrang ganda, sobrang lakas ng fry bago nila ihulog sa mga fish pond nila. Bukod sa experience ko, ang ganda ng survival, yung survival sa akin umaabot ng mga 80%. Fish is
remarkable. Maganda yon. Kaya lang bukod doon, yung mga ibang customers ko na bumibili, umaabot daw sila ng 80-90%. So, maganda yon. Okay? Bukod doon, mabilis lumaki. Maganda yung survival, mabilis lumaki. Kaya yung duration na makapagbenta ka, instead na mahaba, very short sa akin. So since 2010, very proven na sa akin. In fact, hanggang ngayon, tate pa rin yung ginagamit ko. Kaya pabalik-balik ako ng tate. Pabalik-balik kong kinukuha, bumibili. Kasi yun nga, from fry, subok na, to fingerlings, subok na, and grow out, subok ko na rin. Nursery fry booster, mga 8 years na ako. 8 years na ako sa ganitong industriya. Sa tate fry booster, mas mabilis lumaki yung mga isda. So, pag mas mabilis kang lumaki, mas nakakatipid ka sa pagkain. Mas mabilis yung harvest. Siyempre, yung fry booster, yung full boost na yun medyo mabango siya, mas mataas yung protein content. So, from naguhulog kami dito, mga size 22, 24. So, mga ilang weeks lang, magsa-size 17 na sila. Yung pwede na nga silang makakain ng mga pelletized na feeds. Well, sa powder kasi na form, mas madali silang makakain, lalo na maliliit pa yung mga bunganga ng fingerlings natin. So, bago kami nga magpapalit into pelletized, syempre, mas maganda yung kumakain muna sila ng fry booster. Sa fry booster din kasi, mas maganda yung protein content niya, mas mataas, tsaka may mga vitamins din siya na ibibigay sa fingerlings para mas mabilis yung kanyang paglaki. Sa pagpapakain kasi namin dito, mas mabilis silang magpakita. Halimbawa, sinasabi ko doon, mas sanay silang kumain kaagad ng fry booster, lalong-lalo na kapag yung tate fry booster ang gamit namin. Pag mas mabilis silang nagpakita, mas mabilis silang kumain, mas masigla sila, syempre, mas mapapabilis yung paglaki nila. 2017 until now, yan na yung ginagamit ko. Yung ating Tati Fry Booster 1. Yun kasi ang suitable sa Hito Fry. Kasi mataas ang kanyang protein content. Ang ating Fry Booster 1 ng Tati, ginagamit ko ito sa aking newly hatch na mga Hito Fry after 3 days ng kanilang hatching. So, optional naman yan. Pwedeng gumamit ng Tobiplex o bloodworm. Kasi hindi naman nila makakain kagad yun, sinisip-sip lang. Not unlike sa ating Fry Booster 1, nakakain na nila kasi in powder form yan . Ang performance ng ating Fry Booster 1 ng Tati, yan ang sa akin, yan ang pinaka-the best. After 1 week na pinapakain natin yan, mabilis ang kanilang paglaki. So, ready na sila for adaptation sa earth pan. Ang ating survival rate, pagdating dito sa ating Hito Fry, after 1 week, nasa 60 to 70 yun ang survival rate ko. Sa akin, ang Tati Fry Booster 1, malaki ang naitulong sa akin yan, sa aking hatchery. Dahil ang pinaka-importante kasi niyan, makakain sila . Lalo na pagdating sa Hito Fry, masisilan pa yan. Kaya hindi sila, dapat nocturnal talaga ang pagpapakain dyan. Hindi sila pwedeng magutuman. So, pagdating sa feeds, na marami na rin akong nasubukan, yung Fry Booster 1 talaga ng Tati ang aking gamit. Ang Fry Booster 1 kasi, unlike sa mga ibang brand na nagamit ko, mas mabilis ang kanilang paglaki. Kasi inaabol ko rito yung araw. Kasi lalo na dito sa siminto, sa concrete, ahabulin natin dito yung kanilang araw ng kanilang paglaki. Hindi sila pwedeng magtagal. So, kailangan mabilis sila lumaki, malalakas, para malakas din sila, malaki ang survival rate nila pagdating sa earth pan.
kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.